Rex, ito yung pinakamag... Grabe ang bigat. Sa dinami-daming bayawak na nirescue namin, nahuli, first time ko ito nakipagyapusan sa ganito. Sa classroom na ito, walang ordinaryo sa ilang mga kaklase nilang nandirito. Ang lakas ng scent. Ayun, ang dami pa dun, oh. Ang mahihilap na buhay ilang, kailangan din daw magpahinga. At dahil linggo ngayon, pamper day muna para sa mga bayawak. Sa dinami-daming bayawak na nirescue namin, nahuli, first time ko ito nakipagyapusan sa ganito. Yung dumidig. Sa isang breeding facility sa Cagayan de Oro, kanya-kanyang trip ang yellow-headed water monitor lizard o bayawak. Endemic ito at sa Mindanao lang matatagpuan. Pwedeng maglambitin, food trip, at magpahinga ng mag-isa. Ang bayawak na si Jenny, mahilig mamasyal sa pasilidad. At may pagkamausisa. Ang breeder na si Rexel Kagampang, nahilig sa mga bayawak taong 2019. Ang kanyang paborito, ang matingkad na kulay ng yellow-headed water monitor lizard o bayawak. Mayroon siyang 4 na lalaki at 3 babae na pinagpapares sa kanyang pasilidad. Gusto ko makilala yung mga bayawak mo eh. Si ano yan, Jenny yan. Jenny! Oo, Gen 1. Jenny from the First block. generation. Gen Gen 1 kay Jenny. Oo, That's nice. first gen. Ang Ito galing, yung ah. first progeny ko talaga. Okay. First progeny from, sinong parents niya? Yung original stock ko. 2. Okay. Tapos, na-breed ko. Isa siya yung sa mga progeny. Oo. Sa 7 bayawak, si Jenny raw ang pinaka-maamo. Hey Jenny, parang itsura niya, yung itsura ng mga nasa wild. Yung mga wild talaga, hindi yung wild na pinapakain. Hey Jen, hindi siya mapiglas eh. Kasi otherwise, sugot-sugot na ako nito. Ito yung hinahanap na kulay ng mga enthusiast mo, yung mga stripes na kagaya na to. May high yellow pen. Ito yung nasa likod niya. Ilang taon na? 5 years ngayong Feb. Oo, 5 years old pa lang. So, madaki pa ilalaki nito. At ibibigat kung i-maintain nila. Ipinakilala ni Rexel sina Rex, Wilma, Raccoon, Julia, Scar. Para hindi malito kung sino ang mga bayawak na bred in captivity, niligyan ito ng microchip sa kaliwang hita. So ito yung scanner. So lahat sila, nung baby pa sila, nilagyan sila ng microchip Ito, dito. Ayun. Tapos ito yung FDXB, tsaka yun yung number, no? Oo. Tapos meron pa yung serial number doon sa ilalim. Alam mo na hindi siya galing sa wild kasi meron siyang microchip na naka-register dito. Kahit ibenta mo siya, ito pa rin yung ID niya. Oo. Naka-embed na kasi yung microchip doon sa leg niya. Kapag edad 2 buwan na ang mga bayawak, pwede na raw itong ibenta. Ang presyo depende sa pattern at kulay ng bayawak. Kumpleto ang permit ni Rexel para makapagbenta ng bayawak. Hey you. Up. Ito, ganito kalaki yung mga binebenta nila halos. Ito medyo malaki na to actually. Isa si Benedict Tabiques sa bumili ng bayawak kay Rexel. Curious po ako ng Varanus Kumingi since makita lang naman ito sa sa Mindanao. Kaya bumili ako sa kanya kasi may papers legal din. Kumakain kasi ito ng chicken piece nga maliit lang at kumakain ng mga isda. At outdoor lang siya. Like may sunrise, doon siya magbabasa sa sa sun. We don't really encourage taking care of wildlife, but
if you really want, no, may legal na paraan. So, ibig sabihin, hindi tayo bibili basta sa tabindaan. You have a space, you have also the time, no, kasi hindi biro eh. Kailangan papakainin mo sila regularly. Make sure that they are getting enough sunlight, food, water, malinis yung lugar. Because you want them to become pets. No? You want them to live at least na malapit doon sa nila, sa buhay nila sa wild. Ang bayawak na si Jenny, dahan-dahang naglalakad na para bang may hinahanap. Gutom na pala. Ang kanyang sinundan na amoy, ang inihandang manok. May lawak na halos 1 kwarto o nasa 14 square meters ang breeding facility ni Rexel. Sa ngayon, ikaw pa lang ang nag-aalaga sa kanilang lahat. Oo. Wala ka pang tao na Wala. Kumbaga hindi mo naman siya large scale na eh. Hindi, small scale lang. Hindi kayong large scale. Mm. Para tuloy-tuloy yung hobby, so kailangan mag-breed ka talaga. Posibleng maging kasing haba ng tao o 5 talampakan ang yellow monitored lizard. Ang pinakamalaking alaga ni Rexel na si Rex, aabot daw ng mahigit 10 kilo ang bigat. Rex, ito yung grabe ang bigat. Sa dinami-daming bayawak na nirescue namin, nahuli, first time ko ito nakipagyapusan sa ganito. Ayun nga lang, okay lang magyapos, wala nang dilaan. Dilaan kasi, dumidikit sa ko sa ulo. Medyo nakakagulat. Pero, it takes some getting, it grows on you. Tingnan mo yung haba niya. Tingnan mo yung buntot niya. Halos, nandun na sa dulo ng pako. Tapos nakaangat pa yung ulo niya. Iniiwas ko lang yung ulo kasi baka bigla niya, I'm sure hindi naman to, it's not gonna harm me. It's just, yung dumidig. Nararamdaman ko eh. Aring mangitlog ang bayawak ng 5 hanggang 10 piraso. Sa pasilidad ni Rexel, umabot na raw ng halos 60 bayawak ang nabuhay nito mula 2019. Ito po yung DIY ko na incubator. Styrobox lang siya. Tsaka may tubig sa loob pa for moisture. Ito yung tags ng parents, ito yung male, ito naman yung female. Tsaka kailan sila nilabas. July 4 to 7 months na ngayon. Indication niya na malapit na siya mapisa. Pag magmo-moist na yung top cover niya, ganito. Malapit na yan. Ito, medyo mabasa na siya sa dito. Indication na malapit na, mga ilang days or ilang weeks na lang siguro para ma-hatch siya. Sa kuha ni Rexel, kitang-kita ang ilang pares ng bayawak na sweet habang nagpaparami. Nakunan din niya ang mismong pangingitlog ng kanyang mga alaga. Hindi basta-basta pwedeng kumuha ng hayop sa wild para gawing alaga. May batas na sinusunod sakaling gustuhin na magparami nito. Ang pagkuha ng Farm Wildlife Permit o pahintulot mula sa gobyerno, hindi biro. Hanapan ka kasi ng proof of acquisition nun eh. Yung resibo or deed of sale, i-check ng DNR yun kung rehistrado ba yun. Oo. Tsaka mo i-apply sa CWA. Pero kung wala kang source na legal, di pwede. Yung pag-acquire lang ng farm permit, medyo may kahirapan din. Pero kaya naman, di naman imposible. Dagdag pa ng Department of Environment and Natural Resources or DNR ang sinumang lalabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kung galing siya sa wild, kailangan pa niya ng ibang permit na dapat kukunin niya, yung wildlife collection permit. Pero hindi basta-basta ding ibigay yun kasi minsan kailangan pa ng assessment kung yun talaga ang kukunin nila is pwedeng kukunin. Sa tala ng International Union for Conservation of Nature o IUCN,
itinuturing na endemic at least concern ang yellow water monitor lizard. Pero kahit hindi pa nanganganib ang bilang nito sa wild, mula pa noong 1970s, ginagawa na raw ang conservation breeding sa mga hayop sa Pilipinas. Ayon sa herpetologist o eksperto sa mga bayawak na si Dr. Arvin Jesmos, Ang wildlife breeding or conservation breeding na tinatawag ay isang magandang paraan para tumulong sa pagpaparami ng population, lalong-lalo na ng mga species na nanganganib. Kapag successfully na breed itong mga tinatarget na mga species, ang ginagawa ng mga conservation biologists ay yung mga nabibreed nila sa mga breeding facilities, ito na lang yung inilalagay sa animal market. No? Para ito na lamang yung mga bilhin ng mga tao, mga individuals na mahilig or nasa ganitong hobby. nagkaroon din ng kasunduan si Rexel at DNR Region 10 na kailangan itong mag-release o magpakawala ng mga bayawak sa wild. Yung mga permit holder natin, may commitment sila na at least 1% i-release nila sa wild for conservation purposes. Yun ang naging natin basihan. Sa pagtutok ng mga eksperto sa populasyon at kondisyon ng buhay ilang, may responsibilidad tayo na mapanatili ang kanilang bilang sa wild, na hindi umaasa sa pagpaparami na ginagawa sa mga pasilidad. Isang ordinaryong araw ito para sa mga estudyante ng Batalan Elementary School. Pero sa classroom na ito, walang ordinaryo sa ilang mga kaklase nilang nandirito. Ayun, ang dami pa doon, no? Ang naglalakihang anahaw, parang kumot sa mga lesser Asiatic yellow bat o paniki tuwing umaga. So, napaka-unique nito, no? Ito yung napili nilang habitat, yung tulugan nila. During this time, pag sinilip mo, sobrang lalim nila dun sa wilted na leaf ng anahaw. Bawat isa, pilit na sinisiksik ang sarili sa katabi nito. Ang ilan naman, nililinis ang pakpak ng katabi nito. Pagdating ng hapon, yun yung ready na sila para lumipad. Makita mo, medyo lumalapit na sila dun sa bungad. Oras na para lumipad at maghanap ng pagkain. Di kalayuan, present sa klase ang mga insect bats, kasama ang mga estudyante ng grade 4. Ang lakas ng scent ng mga bats, yung kanilang yung panghi, maamoy mo. And this is a classroom for elementary. Ang ganitong uri ng paniki, insekto raw ang paboritong kainin ayon kay Dr. Philip Alviola, isang wildlife biologist. They are strongly associated with human habitations. Ang mga examples dito, mga bahay, no? Sa mga kisame, sa mga halaman, mga puno na nakikita malapit din sa mga bahay at sa mga infrastruktura. Itong mga paniking ito, itong Scutophilus culi, ang kinakain mismo nila ay mga insekto. The prime choice of a habitat, no, for these bats, yung kisame ng school. Sa kisame at paligid ng paaralan, posibleng may sapat umano silang pagkain. Ayun, doon sila namamahay, itong mga insectivore bats na ito. So, these bats managed to make this classroom a home for them. Nagsisiksikan, nakalambitin at naglilinis ng katawan ang mga paniki. Pero may ilan na very noisy. Kaya si teacher mukhang may mapapaalis sa klase. Halos 2 dekada na raw sa kisame ang mga nakikisitin sa kanilang klase.
Ang amoy at ingay nito, perwisyo na raw sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang request sana namin matanggal o mapalis yung mga bats na yan kasi nakaka-apekto sa pag-aaral ng mga bata. 2007 nung una akong nagturo dito sir, nandyan na yung mga yan. Lahat na raw ng paraan ginawa ng mga teacher para mapaalis ang mga paniki. Dito, gumawa na sila ng paraan, ano? Naglagay na sila ng mga nets. Pero, nasisqueeze pa rin nila yung sarili nila dyan. Sinubukan din nilang magpausok para maitaboy ito. Pero, ang mga paniki, dead ma. Dito lang sa harap, ma'am, parang amoy na, ma'am, parang hindi na kami makakuan yung maamoy niya, ma'am. Parang masakit ang ulo kapag man nandyan ka na, ma'am. Sana hindi sana ganyan palagi, ma'am. Parang hindi naman makuan yung mga bata, ma'am. Ahang dapat ako mga nabangsit sir. Siyempre no nakapoy dagi nasusta pati loob dagi ubing baka da mangyari pa. Kung kwan lang amam ay di malinisan na lang. Ako ang advisor ng grade 4 po ng 2 years. Ang amoy ng paniki nakaka-distract talaga sa amin, lalo na sa mga mag-aaral. Dahil di nila mapaalis ang mga paniki, ang mga guro nililinis pati ang kisame. Minapatanggal namin yung mga tae ng paniki po. Once a year lang po pag may brigada. Umaabot daw sa 2 hanggang 3 sako ng dumi ng paniki ang nakukuha nila tuwing brigada eskwela. Yung mga minsan, hindi na sila pumapasok, siguro sa amoy ng paniki. Kahit nga ako minsan, nakakano talaga sa konsentrasyon mo pag nagtuturo ka. Bukod sa istorbo na ito sa klase, ikinababahala rin nila ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Nakakahilo, saka nakakasulasok sa pakiramdam. Dadaan ka pa lang, naaamoy na talaga yung mabahong amoy. May dahilan ang pag-aalala ng mga guro at magulang doon. Lalo na't may sakit na binabantayan ang mga doktor at sayentipiko ngayon. Ayon kay Dr. Philip Alviola, maraming sakit mula sa paniki ang maaaring lumipat sa tao sa pamamagitan ng zoonosis. Ang nangyayari kasi dito is, of course, nagkakaroon na ng very close contact between humans and wild animals, no? Particularly bats. In a lot of cases, no, ng mga zoonotic diseases coming from bats, laging merong involved na intermediate host. Gaya ng Nipah virus na naitala sa bansa noong 2014. Sa Philippines, no, nagkaroon tayo ng outbreak noong 2014. Ang nangyari is may namatay na kabayo, tapos kinatay nila and then kinain. And then tinesting yung mga serum, no, yung mga blood. And they found out na Nipah virus na nakikita rin sa paniki. May iwasan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng paniki kung unang-una ay, of course, yung contact between humans and bats. We try to keep it at a minimum. Siyempre, yung pagkain ng paniki. ang dumi at ihi naman ng paniki ang maaaring magdulot ng sakit sa tao. Malanghap nila yon or pumunta sa pagkain or sa kanilang inumin, ay magkakasakit sila, no? Magkakaroon sila ng problema sa tiyan, no? Mga gastric diseases. Ang sitwasyon ng Batalan Elementary School, nilapit namin sa Community, Environment and Natural Resources Office ng APARI. Sa batas po natin na RA 9147 o yung Wildlife Act, dinidiscourage po namin na saktan ang mga hayop na nakikita dito sa atin, lalo na ang ating mga paniki. Kapag gabi at sila ay lumabas, takpan na lang nila yung mga maaring pagpasukan nila. Para tuluyang maialis ang mga paniki roon. Masusing pag-aaral o kaya talagang pinagdesisyonan, no, ng mga eksperto, dapat din isang guni sa environment officials, sa DNR, sa academe, sa school officials para maging acceptable ang magiging actions for the welfare of the bats and of course the students as well. Pero habang hindi pa naialis ang mga paniki roon, siguro i-disinfect na rin, ano? Para mawala yung scent nila dyan. Something like soap. hindi kisami ang natural na tirahan ng mga paniki.
Bukod sa paghahanap ng solusyon kung paano ito maitataboy, baka dapat ding tignan ang sitwasyon at kondisyon ng kanilang totoong tirahan, ang mga kuweba at kagubatan. Ako, si Doc Nielsen Donato, Ako si Doc Fred Resyo. Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.